guys! So, welcome back to my channel. Kaya ako natatawa kasi nag-record na ako kanina, tapos na. So, walang audio. Buhos pa naman yung feelings ko kanina dun sa pagkukwento. Tapos, hindi pala na-record yung audio. Okay, anyway. So, kinikilig ako na ikwento tong storya na to. Kasi nga, 2 to 3 months ago, so yung mga October, November of 2024, naghanap ako ng bagong hobby. So, sabi ko, parang gusto ko mag-try ng new sports, And then, nag-search na ako, parang gusto ko mag-tennis, parang ang saya, parang, papayat ako dito. Ganon. So, ganon yung naisip ko. Tapos, nag-search na ako, naghanap na ako ng coach, naghanap na ako ng court, tapos pati yung raketa, naghahanap na rin ako. Tapos habang naghahanap ako, grabe, sobrang out of my budget yung pagsustento dun sa hobby. Sige, ang mahal naman magpapayat. Ang mahal naman na, ang mahal naman mag-exercise. Anyway, so, search, and then nakita ko na yung court na gusto ko, nahanap ko na yung pwedeng mag-coach sa akin, and then, meron naman akong accent sa bilihan ng mga sa bilihan ng mga raketa. So, ang naisip ko na lang dito, grabe, ang mahal. To be honest, ang mahal. Tapos, ay grabe, time consuming. Tapos pupunta pa ako dun sa court. Ay, ang layo sa layo sa workplace ko, ang layo dun sa pinagsistayan ko na lugar. So, ang dami ko ng reasons na iniisip why it couldn't work out for me. Okay, so, October, November, nakalimutan ko na December na. Okay, sa December, nag-resign ako. Okay, so nagulo yung buhay ko ng very, very light kasi nag-adjust ako sa new work, sa new place, dami kong inasikaso, nag-render ako ng turnover period dun sa resignation ko nga. And then, wala akong bakasyon. After nun, work agad, kinabukasan. So, lahat ng adjustment, pinagdaanan ko in that span. Anyway, so, dahil bagong pasok ako and wala pa akong permanent seat, so, I was supposed to stay in this area, temporary. Okay, so, nangyari, dumating ako sa new work, dito ako sa pwesto na ito na-assign, and then work. So, mga 1 week na, ito na, napansin ko na kasi yung baso ng seatmate ko sa side na to, na meron siyang nakatusok na miniature na tennis racket. So, ilang beses ko na nakikita. Sobrang cute ako kasi yung mom ko, meron siyang collection ng mga miniature. So, naisip ko na, yung cute naman kasi yung mommy ko mahilig din sa mga ganon. So, parang nabanggit ko sa kanya, uy, ang cute talaga nung tennis racket mo, ganyan. Tapos, ang katabi ko, sobrang na-excite siya, naikwento na yung tennis journey niya. At syempre, ako naman nakita ko how her eyes lit up, yung ikukwento niya, tapos, siya, very engaging. Ako din. So, ganun ako pag may nagkikwento sa akin, talagang nakikinig ako, talagang nag-i-interact ako, ganun. And, nakikinig ako na with the intention of really knowing the person na kausap ko. So, nagkikwento siya. And sabi ko, lang, astig mo naman, ganyan. Sobrang cool mo naman na nagtitennis ka. Tapos, nabanggit niya pa na nag-competition siya before sa Bulacan. Taga Bulacan ako. So, ang dami namin na common ground dun sa conversation na yun. And listening to her, sobrang naastigan talaga ako sa kanya. Yun yung na-experience ko dun sa conversation na yun. Tapos, nabanggit niya na naghahanap ka ako ng kalaro, ganyan. Tapos, naghahatak nga ako pero wala akong maaya. So, ang tagal na daw niya naghahanap ng makakalaro. And then, ako naman sabi ko, naku, ako nga rin yung gusto ko kasi ang astig mo naman pero hindi ako sanay. Tapos, wala akong raketa. Hindi naman ako nakapag-train before. Wala akong experience. So, parang hindi ko alam naman kung paano kita masasamahan dyan sa isang bagay na gusto mong gawin. Okay, ganyan. Sabi niya, nga, hindi, okay lang yan. Sige, basta ako bahala sa'yo. Ganyan, turuan kita. Sabi ko, sige, basta let me know. Kasi ako, kalad ka rin akong friend. As in, ayain mo ako mag-samji. Go ako. Ayain mo ako magkape. Go ako. Ayain mo ako kung saan. G ako lagi. So, alam niyo na mga friends ko kasi nga, ako yung kalad ka rin. So, anyway, right across
across me, syempre may aisle. So, yung si seatmate ko, ako, tapos may aisle. And then, another person na nagte-tennis din. So, isa pa tong generous na person din to, as in. So, yung person na sitting across me, yung neighborhood niya, merong lawn tennis. So, ang ginawa niya, he offered it na mag-access din siya kami doon sa access niya na yun because nagte-tennis din siya dati in his childhood days pero na-stop. So right now na parang nagkakaroon kami ng opportunity to get together dun sa hobby na yun. And then sabi niya, ay sige, meron akong access dun sa tennis court. So, magpapaschedule lang tayo, ganyan. And then, ang galing pa, kasi yung sa likod ng seatmate ko, narinig niya, na excited kami na magte-tennis kami. So, parang sabi niya, uy, ako rin gusto ko. Actually, may 5 akong raketa. Ang dami niyang raketa. Pero hindi naman siya galaro and wala din daw siyang kalaro. So, ngayon, nagkakaayaan na yung mga tao. So, parang sabi ko, sige, okay, G lang ako ng G kasi naisip ko, baka drawing. Unang-una baka drawing. Kasi ang busy ng mga tao na to. Tsaka, parang naisip ko, may energy pa kaya sila after work. Kasi syempre, nakaka-drain na yung trabaho. Tapos, pagod na. Syempre, buong araw ka na nag-iisip. Tapos, pagod ka pa pag-uwi kasi maglalaro ka pa. So, parang naisip ko lang, sige, we will see kung matutuloy ganyan. Tapos, may group chat na. So, inisip ko pa rin, may group chat na, pwede na tumatuloy. Pero at the back of my mind, baka naman drawing lang din. Kasi nga, the busy schedule, pwedeng makahadlang dun sa pag-tennis namin, ganyan. Tapos, grabe, tinutuon nila. E di, syempre, ayun na, nandun na. Tapos ako, excited na ako kasi finally, may mga tao na excited din to try new things. And then, yung isa kong katabi, excited din siya magturo. Grabe, offer niya yung time and energy niya to teach us for free. And magkano mag-coach, diba, ng per hour, mahal din. So, ako talaga super na-appreciate ko siya. Anyway, so, yun nga, pinahiram pa niya ako ng raketa. Tapos, yung isa naming workmate, nag-ayos na ng schedule na libre yung court. Okay, imagine that. And then, naglaro na kami, tinuruan niya kami. She's so patient with us kasi nga, minsan, hindi talaga namin nagagawa kaagad, given na first-timer kami. Tapos, ayun, apakatsaga niyang magturo, as in. Tsaka, yung sobrang fun nung first na session namin, first game namin. Tapos, nasundan. So, after 2 weeks na interval, nasundan. And then ngayon, pauwi na ako, after nitong training na to, pauwi na ako, naglalakad ako. Doon ko na-realize na, grabe, 2 to 3 months ago, sinerch ko lang to Parang, di ba naghanap nga ako ng court, naghanap pa nga ako ng coach, tapos naghanap pa ako ng raketa, and right now, God has given me everything for free. Diba? Bakit hindi ka kikiligin? Sabi ko, out of budget. Sabi ko, hindi kaya ng time ko. And yet, God made everything possible in His own time and His resources. 'Di ba? Yung mga tao na nakasalubungan ko, sobrang generous, mabait, tapos they are also excited to experience everything with us. 'Di ba? And yet, nandun ako sa part na hindi ko na-realize kaagad. Hindi ko na-realize na, gusto ko nga pala to 2 to 3 months ago. Parang sinesearch ko lang to. Pero, andun din ako sa part na hindi ko din siya pinag-pray Di ba, nag-google lang ako, tapos binigay. Alam mo yung tipo na pag nakita mo yung friend mo na yung nagsiscroll sa online shopping, tapos nakita mo kung ano yung mga gusto niya, tapos excited ka na ibigay yun sa kanya kasi alam mo na yun yung gusto niya. And then, sobrang happy niya nung nabigay mo, or parang sa asawa mo, or sa pizza mo, or kamag-anak mo, or friend. Diba? Tapos, sobrang excited siya na ma-receive yun. Ganun yung naramdaman ko. I felt like I was seen, I was heard, I was cared for. Kasi, kahit hindi ko hiningi, binigay pa rin. Ang galing kasi, kinikilig ako kasi nga, nangyari diba? And how much more for the big things na we are actually praying for? How much more yung mga bagay na talagang gustong-gusto natin? So, minsan, yung mga hinihintay natin, it's taking too long,
parang walang nangyayari, parang naririnig mo ba kami, Lord, sa mga prayers namin. But the truth is, kung kaya niyang ibigay itong little things and we are grateful for those little things, how much more in the big things na He would be excited to give it to us. Diba? Remember that God is taking pleasure in prospering you, in prospering us. Sobrang happy siya na makapagbigay ng something, ng experiences, ng mga bagay, financial resources, or experience, or new people in our lives that will make our lives better, that will make us better, that will make us enjoy life. Diba yung happiness na yun, yung joy na yun, sobrang excited siya na ibigay yun sa atin. And the more na you focus on how God is blessing you, the more you will see His blessing in everything. Totoo yun. Parang ganito yun eh. Yung, alam mo yung naghanap ka na, kunwari sa isang biyahe, nag-isip ka or parang gusto mo mag-focus ka, sige, gusto ko bilangin yung red cars. Tas ang makikita mo, doon sa biyahe mo na yung puro red cars ang makikita mo. Simply because you are focusing on that. So, the more you focus on God's goodness in your life, His mercy, His grace, His forgiveness, His love, His provision, the more you will see that in your life. Okay, yung fingerprints niya is everywhere. In the details, in the story of our lives, nandun talaga siya. And alam mo, dito ko talaga masasabi na sobrang evident nun. Kasi, yung intricacy nung story na nangyayari to, only God can orchestrate that kind of possibility. So ngayon, gawin mo, balikan mo sa life mo. Paano ba ako napunta sa sitwasyon ko right now of how blessed I am? Diba? Or kaya, kung nakikita mo naman right now na parang, ay, hindi pa naman ako blessed, huwag kang mag-alala. Kung hindi ka pa blessed ngayon, kung ang dami mong problema ngayon, mag-focus ka doon sa pwedeng gawin ni Lord sa life mo. Alam mo kung bakit? Kasi the more messy yung life na meron ka ngayon, the more He can operate in that mess and bring you out of that. Totoo. Grabe. Kasi ang daming ganyan na mga naging experiences ko sa life. And eto ha, I'm not special. Hindi ako yung parang, wow, favorite talaga siya ni Lord. Hindi. Kasi ako, coming from my past experiences, dami kong mistakes. I'm not someone who you would expect to be blessed. Hindi. Kasi rebelde ako. Rebelde akong anak dati. Pasaway ako, as in. Tapos I had my moments. I had my pasaway era. Ganon. So, eto, lahat ng nakikita niyo to, it was because of God. Hindi ko ma-imagine na aabot ako ng 27 years old eh. Well, 26 pa lang ako, turning 27. Pero, ayun. So, the more you focus on the little things and how God blesses you in those little things, yun nga, mas marami pang big blessings yung mapupunta sa life mo and sa'yo. So, dito ko din nakita na narinig niya eh. Narinig niya yung little desire sa puso ko na gusto ko mag-tennis. And then, He made it possible na mangyari yun. So, ito yung confirmation for you na He also hears yung big things or big desires sa life mo, yung mga big prayers na meron ka, and trust that He will come through. He can come through for anything in your life. And sa mga susunod na vlog, isa-share ko how our lives turned into something better because of Him. Okay, ano pa yan? Marami pa tayong pagkukwentuhan. Marami pa akong i-chika. Kasi, hindi mangyayari yun talaga kung hindi dahil kay Lord. Okay, wala akong ibang ituturo sa'yo kung hindi papunta kay Lord. Just run to Him. Huwag kang mag-overthink sa prayers mo. And
Huwag mong isipin na you are asking for too much. Kasi tandaan mo, you are asking from the God of this universe, from the God Himself, who loves you, who cares about you, who's excited to prosper you, who's taking pleasure in prospering you. Yun ang taong hinihingan mo. And nothing is impossible in His name. Nothing can stand in His way. As in, He's so powerful, He's so loving, and He really extends His grace to the people who ask for that grace. Okay, so maging excited ka na hilingin kung ano yung hiniling mo. Are you sick? Ask for healing. Oo, baka araw-araw mo nang ina-ask yung healing na yun to make you physically healed, to make you physically better. Huwag kang mag-alala, healing is going to come. Okay? Baka nakalubog ka sa utang. Baka you are asking for financial resources. Baka you are asking for financial miracles. Huwag kang mag-alala. Just keep asking. Just keep asking paulit-ulit. Huwag kang mananawa. Don't let a day skip na hindi mo nahihingi sa Kanya yun. Because yung perseverance ng heart mo, one day, masasabi ko sa'yo, God will really answer that. God will answer you. God will provide everything for you. And the moment na hiniling mo yun sa Kanya, the moment na you prayed for it, believe na He's already making ways, little by little, to get you to that blessing na pinagpipray mo. Okay? So, parang ganito yan eh. Yung, alam mo yung, tayo sa magulang natin. Di ba tayo pag sa parents natin, hihingi tayo nung mga bata tayo without thinking na afford kaya ng mom ko? Walang ganun eh. Di ba? Afford kaya niya? Paano kaya niya gagawin to? Walang ganun. Sinasabi lang natin, ma, gusto ko ng ice cream, ma, gusto ko ng bike. O kaya, dad, gusto ko ng iPhone, gusto ko ng PSP, gusto ko alam mo lahat ng gusto mo, walang limitations. Just simply because you know in your heart that you can ask for anything sa parents mo. And parang ganun din tayo kay Lord eh. So, wag mong tipirin yung prayers mo. Pray boldly. Yung bagay nga na hindi natin pinagpe-pray everyday, binibigay eh. Ikaw ba, pinagpe-pray mo ba everyday na Lord, bigyan mo ako ng pagkain today? Hindi ba hindi na? And yet, meron. Nakakakain ka more than 3 times a day. Diba? So, alam mo yon yung mga little things na you often take for granted, baka you have to be thankful for them again. Baka you have to appreciate them again. Diba? Before ibigay ni Lord sa'yo yung mga malalaking mga bagay. And gusto ko lang din sabihin sa'yo na aside sa pray boldly, wag mong isipin na you are asking for too much, and wag mong isipin na naku, kapag nag-pray ako ng ganito, baka isipin ni Lord, hindi pa ako kontento sa buhay na meron ako. Eh ano naman, kung hindi ka pa kontento, gusto mo pa ng more eh. And nothing to be ashamed of, kasi si God, He can give more. Kasi remember that the more He gives us, the more we can also bless the people around us. Diba? So, don't be afraid to ask for more. Kasi in that process, lahat yung surrounding people sa buhay mo, family mo, kapatid mo, pinsan mo, mga kaibigan mo, will also be blessed by the blessing that you have. Okay? And the more na ina-appreciate mo yung little things, the more na excited si Lord to give you big things. Okay, so excited ako for you. Grabe, I feel emotional, I feel happy, I feel joyful, and excited. Lahat na. Okay, so tumagal na. Ang dami ko nang hinahanash. Pero anyway, the more you focus on God's goodness, the more you will see it. The more you focus on His grace, His character. Just keep running to Him and you will find Him. You will see na yung intricacy ng buhay mo, ng journey mo, only God can orchestrate it. And sinasabi ko sa'yo ngayon, kung nahihiya kang lumapit sa Kanya, if you haven't had the best relationship with Him, and it's okay. Lumapit ka lang, just run to Him. Walang problema.
Okay, wag kang mahiya. Puntahan mo si Lord in that place. Ngayon, kung after mo mapanood to, nandun ka sa part na, talaga ba, nakikinig kaya si Lord? Talaga ba, naririnig ba niya yung mga hinihiling ko? Kasi I've been waiting for so long. I've been waiting and waiting and waiting, and it seems like nothing is happening. Just pray one more time. And I assure you, with all my heart, just believe na God has already prepared the way for you. Gusto mong ma-abroad? Sabihin mo, Lord, gusto kong ma-abroad. Saan bansa mo gusto mong magpunta? Anong trabaho gusto mo? And then God will give it to you. Gusto mong gumaling? Sabihin mo, Lord, gusto ko nang gumaling. Pagod na ako. Nahihirapan na ako. Amen. Just pour your heart into Him and trust that it's not in vain. And He's not taking for granted the things that you're praying for. He's not. And He really cares about you. As in, coming from a person who really made a lot of mistakes in the past. I promise you that He cares about you. Kasi siya yung nakapagbabago sa akin. Siya yung nakapagpagaling sa akin. And He's the only one who's blessing me, who's providing for so many things na alam niyang kailangan ko, and binigay niya yun. So, napanood mo tong video na to kasi ang purpose nito is to confirm to you that God still hears you, that God still loves you, and is ready to welcome you. Kasi yung mga videos ko, hindi ko naman pinopromote sa social media platforms. And kung napanood mo to, dumaan to sa'yo. So, I hope na na-bless kita dahil lang sa tennis na story and experience. So, ayun lang. Ma-excite ka. And I'm also excited for you. I hope na mas makita mo si Lord in the everyday of your life. In the everyday, in the every little thing, kahit saan. And I hope na i-reveal niya yung sarili niya sa'yo. Just as much as He did to me. So, yun lang. Bye!